Kapag Pinoy snacks ang usapan, isa sa mga unang naiisip agad ay ang puto. Sa vlog na ito ay gumawa ako ng isang recipe, dalawang timplahan, pero magkaiba ang sukat ng tubig. Gumamit lang ako ng isang twin pack ng Star Margarine. Nilagay sa baso at nilagyan ng mainit na tubig para matunaw. Sa isang bowl, naglagay lang ako ng 2 cups na all-purpose flour, 2 tablespoon baking powder, saka sinala. Saka naman sinunod yung isang cup na asukal at half teaspoon ng iodized salt. Hindi ko lang na-videohan yung paglagay ng asin pero naglagay ako dyan. Hinalo ko lang yan saglit, saka nilagay ko yung isang large na itlog at 1½ cup na tubig. Haluin lang ng maigi hanggang sa mawala yung buo-buo. Saka ko naman sinunod yung Star Margarine na tinunaw natin. I-mix lang natin hanggang mag-well combine, saka sasalain para maging smooth yung butter. Ganito nga yung texture ng butter natin sa 1½ cup na tubig. Pwede nyo din yan i-rest ng 10 to 20 minutes para maganda yung pagkaluto ng puto. Pwede din namang hindi tulad nitong ginawa ko. Nung kulong-kulo na nga yung tubig, nalagay ko na yung puto at in-steam lang ng 12 minutes sa malakas na apoy. Pagkatapos nga ng 12 minutes, ito na yung ating unang timpla na puto cheese. Ganito nga kalamot yung ating puto cheese na ginamitan natin ng 1½ cup na tubig. Itong susunod naman na timpla ay same recipe lang pero magbabawas tayo ng dami ng tubig. Katulad ng unang timpla ay inuna ko na yung margarine na lagyan ng mainit na tubig para matunaw. Pagkatapos hinanda ko na yung 2 cups all-purpose flour at 2 tablespoon ng baking powder. Strain lang natin yan, tsaka nilagay ko yung isang cup na white sugar at tsaka half teaspoon ng iodized salt. Mix lang natin yan at tsaka ilagay ang isang large na itlog at tsaka 1 1/3 cup na tubig. Yes, 1 1/3 cup lang yung ginamit nating tubig dito. Pagkatapos mag-mix saglit, nilagay ko na yung margarine natin. Haluin lang hanggang mag-well combine, then salain para maging smooth yung butter. At ganito naman yung texture ng butter natin sa timpla na to na may 1 1/3 cup na tubig. Medyo malapot nga yung texture nitong kasunod kaysa doon sa una kanina na medyo runny yung texture. Habang nagpapakulungan ng tubig ay sinalin ko na nga yan sa molder. Salted egg nga yung ginamit kong toppings, pwede naman kayo maglagay ng mga toppings kung anong gusto ninyo. Nung kumulo na, in-steam ko lang yan ulit ng 12 minutes in high fire. Then pagkatapos ng 12 minutes, ito na ang ating puto cheese. Kung yung unang timplangan natin ay malambot, yung itong pangalawa naman ay napaka-fluffy ng kanyang texture. So kung bit mo yung unang timpla na malambot, pwede mo siyang gayahin. Then kung bit mo naman yung fluffy, itong pangalawa naman ang gayahin mo. Kung first time mo din gagawa ng puto cheese, sundan mo lang yung recipe na to, siguradong hindi ka papalpak. I suggest din na all-purpose flour yung gamitin ninyong harina.